Salamat sa iyo, dakilang Diyos, banal, hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos. Salamat po, Panginoon, sa araw na to na muli mo kaming tinipon, Ama. Hindi po sa dami, hindi po sa bilang, Panginoon, kundi sa quality, Ama, ng paglilingkod namin sa iyo. Salamat po sa bawat puso ng bawat isa na nakikiisa sa gawain ito. Patuloy mong siyasatin ang aming mga puso, ano man nakikita mong bahid, Panginoon, ng karumihan, Panginoon Lord, na hindi nagiging kalugod-lugod sa iyong harapan. Ama, likhaan mo po kami ng puso, Panginoon, na laging handang magpatuwid sa iyo, na laging handang magpaturo sa iyo, na laging handang magpalinis sa iyo, na laging handang magpakorek sa iyo, Panginoon Lord, magpa-rebuke sa iyo, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, patuloy naming nilalapit ang aming mga buhay upang maging kalugod-lugod kami lagi sa harapan mo, Panginoon, sapagkat nalalaman namin na hiwalay sa iyo, Panginoon, wala kaming kayang gawin. Kaya naman, Ama, patuloy naming inaanyayahan ang presensya mo, ang paghahari mo sa gawaing ito, Panginoon, na patuloy mong ipur yung spirit mo sa bawat isa sa amin, Ama, na ang espiritu mo, Panginoon, ang maging active sa araw na to, sa oras na to, Panginoon, na kapulutan namin ng aral, yung mga alamat, Panginoon, at history ng church, Panginoon, ni Pastor Warren, Lord God, na ibinabahagi niya sa amin, na maging ilaw din po o kabahagi kami, Ama, kung ano po ang pwede namin pang i, 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 um, hallelujah, tularan, Panginoon, na makabubuti, Panginoon, para sa buhay namin, sa mga nasasakupan namin, sa mga pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Lalo po sa mga churches, sa mga ministry, sa mga samahan, Panginoon, Lord, na tumutugon sa bawat spiritual naming buhay, Ama, sapagkat sinabi mo sa iyong salita, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng aming Panginoon. At ikaw yun, O Diyos. Kaya naman, Ama, sa pagbubuklod mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, maranasan namin, O Diyos, ang kapanatagan, Panginoon, Lord, kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa pagtutuwid mo sa aming lahat, Lord. Ikaw po ang laging maparangalan. Gamitin mo lang ang aking bibig na maging mouthpiece, Panginoon, Lord, ng gusto mong kapahayagan, Ama. Mangusap ka sa bawat isa sa amin, Lord God. Maghari ka sa gawain ito ng glory to God, Panginoon. At ikaw po, Panginoon, Ama, ang lagi pong magliwanag, makita, Panginoon. Huwag makita ang aking kahinaan, kundi ang kalakasan na ikaw po, Panginoon, ang nagbibigay at nagkakaloob sa amin lahat. Maraming salamat po, Diyos. Muli po, Panginoon, tanggapin mo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa makapangyarihan at buhay na pangalan ng iyong anak na si Yesu Kristo, sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. So praise God, dumako po tayo sa pag-aaralan natin dito po sa kasunod ng tinuro po ni Pastor Randy. Na po. So, nasa number 4 po tayo. Natapos siya sa number 3. Na po. Ngayon, tayo po ay dadako sa number 4 points niya sa kanyang tinalakay last week. Ang number 4 points po is churches driven by program. Natatandaan niyo po last week, di ba? Sa financial, pinag-usapan natin kung paano nakakatulong sa churches po yung mga iba pang part ng mga bagay na program nila. Po. Ito naman yung pang number 4 po. Ang church daw po na driven by programs. Sabi dito, yung mga programa daw po ng Sunday School, programa ng Women's, ng mga choir, ng mga youth group, yun po yung mga example ng mga programa na nagdadala po ng kalakasan po sa mga churches na atin pong dinadaluhan. Po, yun yung mga program na nagdi-driven daw po sa mga churches. Di ba? May mga men's ministry, di ba po? Merong mga music ministry, yun po yung mga choir. Po, may mga leadership, di ba po, program. Di ba? Doon binubuo ang program ng mga churches. At ang lahat daw po ng lakas na naipo-focus at na i-maintain sa programa na yon ay nagsusustain po sa programa ng mga churches. Sabi niya dito, ang programa daw po ng Driven Church, ang mga programa ng Driven Church, ito po yung nagbibigay ng goal, po, sa bawat isa para ma-ship po yung kanilang developing, yung kanilang mahubog po ang development ng mga tao para mapulfill po, para mabigyan po ng feeling
no? Yung sabi gano'n, yung feeling position. Para kung saan ka man mailagay, no? Andun talaga yung pagsasanay. Halimbawa, malagay ka sa music, di ba? Siyempre po, kailangan mag-aral ka, mag-practice tayo, magsanay tayo sa posisyon na kakalagyan natin. Amen? Dito po sa ministry, online, meron din tayong mga womans. I believe sa mga practical and actual po na church ninyo, meron din kayong mga women's Bible study, katulad po ng pasalamat kanina, may mga youth, di ba? May mga ano, sa mga personal pong church natin, meron mga programa, mga leadership ng mga music na po, ministry. Na po, yun yung tinatawag na mga program, na po, tinatawag na doon nagsisimula ma-field yung mga position na kung saan ka makikibahagi. Ano po? Sa mga committee, sa mga nominating committee, become it the most crucial group in the church, sabi po. No, doon din sa mga grupo na yon, sa mga programa na yon, minsan, doon din po nagsisimula ang developing ng attitude. Kasi doon din, no, kahit sabihin po na tayo mga Kristiyano, may mga nag-aaway-away, nagsisilusan, no po, doon din, no po, nagkakainggitan, no? Nagtitinginan ng kulang, di ba? Nai-involve po yung mga ganon na nabiblame na nila yung bawat isa, no po? Dahil hindi, yung iba, hindi nag-work hard enough, di ba? Merong mga trabaho ng trabaho, yung iba naman hindi nagtatrabaho, no po? At yung iba naman po na ano, walang ginagawa, 'di ba gano'n? Maraming napupuna, no po, maraming napupuna. At sa churches po, inaalaw yung mga gano'n na sabi dito, churches allow the smallest of the building to set the limit for future growth. No po? So, yung mga program na yon, yung maliliit na programa at maliliit na grupo na yun po, ano, inaalaw po ng church kasi doon po nagsisimula ang development. No? Pag hindi ka kayang makisama sa maliliit na bilang ng tao, no, sa ministry, no po, imposible na makikisama ka sa marami. Amen? Kaya mahalaga po, no, mahalaga na masanay ka sa small fellowship. Kasi kung hindi mo kayang magpasakop, na po sa mga rules ng mga small program, katulad ng mga ganito na po sa small ministry pa lang, no? At hindi ka mahubog at ma-develop ang karakter mo, mas mahihirapan kang pumunta sa malaking mga programa po ng church. Na po, kaya mahalaga ang development magsisimula sa small. 'Di ba? Kasi sabi nga po ng Panginoon, kahit naman sa mga pera, 'di ba? O sa mga iba pang bahagi ng mga ministry, na ng spiritual, 'di ba? Ang discipleship din po, may stage po 'yan ng development, no? Hindi ka pwedeng nagpi-preach ka kaagad. 'Di ba? Kailangan mo muna ng training, ng development, kailangan mo muna mag-aral. Kailangan alam mo yung sinasabi mo, 'di ba? Oh, nagsisimula po tayo sa salvation, 'di ba? Kaya paunawa sa ating salvation. Kasi bakit? Paano mo ipapahayag ang salvation sa maraming tao sa labas ng church kung ikaw mismo hindi ka sigurado sa salvation mo? Paano pag tinanong ka nila na wala kang wala kang mga, oops, may nakabukas po na mic. Wala kang pang sagot sa kanila kasi nga hindi mo siya pinag-aralan, hindi mo siya natutunan, hindi mo siya inalam, hindi mo siya inunawa, na po? Kaya kailangan lagi po tayong may wisdom, knowledge, and understanding. Hindi ka sugod ng sugod na porke may alam ka, salita ka ng salita. There's a time to be silent and there's a time to speak. Yan ay part din po ng development ng attitude. Na po? At yan po ay nagsisimula sa small fellowship, sa small ministry. Kung wala kang disiplina sa mga small fellowship at small program, na po, asahan mo sa malaking program, hindi ka rin makikitaan ng disiplina. Na po, kaya wag muna tayong maghangad na po na nandun tayo sa top, no? Or tingnan natin sarili natin na mas magaling o mas mahusay sa iba. Na po, pinaalala din po 'yan ni Tatay Pablo. No po, kaya sa maliliit na programa, no po, doon po nakikita ang capability mo, doon nakikita ang ability mo, doon nakikita ang attitude mo, ang character mo. No po, sabi nga ng Panginoon, kung mapagkakatiwalaan ka sa maliit, 'di ba? Mapagkakatiwalaan ka sa malaki. Kaya kung di mo kayang magpasakop sa maliit na discipleship, sa maliit na mga ministry, believe me or not, kapatid, hindi mo rin aasahan na maasahan ka sa malalaking pagkakatiwala sa ng Panginoon. Kaya kung bakit wala ka pa siguro sa stage na
na wala ka pang hawak ngayon ng mga disciple o wala ka pang nami-ministry, wala ka pang naaano po ano or na mga hawak pa na ano, siguro hindi pa panahon. Amen? Hindi pa panahon. At ang Diyos po ang nakakaalam ng ano natin, ng ating ability, ng kapasidad na binibigay niya sa atin. At tinitingnan niya din po yung karakter natin ng pag-grow, kung tama na ba. Kasi kung hindi ka pa rin nag-grow sa maliliit na program, di ba? Ano yung imamanifest mo? You cannot give what you don't have. Kung wala kang disiplina sa sarili mo, you cannot give to other people. No po, kung hindi ka natututo. Kasi kahit na may mga hindi mabuti na nangyayari sa buhay mo, paano mo yun hiya-handle? No po, na ipapahayag mo na kailangan natin na maging maayos kahit na hindi nagiging mabuti yung sitwasyon natin. Amen? Paano ka harap sa mga tao? No po, na hindi natin dala yung emotion, 'di ba? Na bumungad sa sa bagong umaga tapos papasok ka sa programa no po ng mga tinuturuan mo o sa harap ng mga disciple o mga tao. No po, kaya mahalaga ang disiplina at development na tinuturo ng mga programa. No po, lalo na yung mga spiritual parent natin, pag pinagsasabihan nila tayo kung paano ang emosyon mo, hindi mo dapat dinadala no po, sa mga gawain katulad ng emotion. No? Huwag mong dadalhin na para magparinig ka lang, para masabi mo, para mailabas mo yung sama ng loob mo, no po, sa programa, dahil may hinanakit ka sa ibang tao. No po, yung ganun. Okay na, testimony, yes, part yun, di ba po, na ma-release mo yung iyong nararamdaman kasi that's part of fellowship. Lalo na sa kami sa Women's po, 'di ba, nakapaglalabas kami ng mga ano namin. Kaya nga sa Women's 'yon. No po, nailalabas namin yung aming mga saloobin kasi alam namin mga babae kami sa loob. No po, titingnan din natin yung surrounding natin. Hindi po basta tayo ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw o ngawa ng ngawa o na parang lata sabi nga na maingay lang. No po? Amen. So, number 5 po, churches driven by building. No po, yung una sa programa, ito naman po sa building. Sinabi dito ni Winston Churchill once said, "We shape our building and then they shape us." Na po, kung anong tinatayo mong building, nasi-shape ka rin nun. Amen? Parang ito, na-recall po sa akin kung anong tinatayo mong bahay. Saan ka nagtatayo ng bahay? Sa buhangin o sa bato? No? Yung bang madaling masira o yung matatag? Amen? Ano ang pundasyon mo na tinatayo? No? Ito po yung building. No po? Too often, sabi niya, congregation is so anxious to have nice building that its members spend more they can afford. Tagalogin po natin. May mga kongregasyon daw po na may na ano ang tawag dito, anxious, no? Yung nag-iisip sila o napapaisip sila na kailangan nilang magkaroon ng mas higit pang maganda na pagbi-building, no, ng building, no po, para sa mga members. Pero ang problema, hindi naman nila kayang i-afford, hindi nila kayang gastusan. No? Yung mga pagbabayad daw po ng maintaining, no, yung mga maintenance sa building, no po, may nangangailangan ito ng malaking budget para sa mga item. Yung mga fund daw po na kailangan sa operation ng ministry, ano po, ay kailangan po yun is nadadivert to pay the mortgage. No? Dito sa Amerika, ganun po kasi, merong mga mortgage, may mga taxes na po na kailangan pong bayaran. Ano po? And actual ministry of church suffer. At ang dahil nagangad sila ng mas malaking building, syempre po, yung actual na mga tao sa loob, ang nagsasuffer na bayaran ng lahat ng yon, no? At saan kinukuha yon? Syempre po sa mga tithes, di ba? Sa mga binibigay ng tao. Eh paano kung hindi naturuan magbigay ng tithes sa mga tao? No po, minsan nagrereklamo tayo, ba't tayo nagbibigay ng tithes sa church? Kailangan po ng church yon. Kailangan po ng mga pastor yon. Kailangan po ng building yon. No? Kailangan po ng mga tao sa loob yon. Kasi may mga church na nagpapakain po talaga sila after ng church, di ba? May mga binabayaran po yan. May mga mortgage yan, may mga taxes yan. No po? Kaya pag tayo nagbibigay sa mga building po natin, ano, sa mga churches natin, wag na natin hinahanap. Saan pinuntay ganito? Wala ka na dun, kapatid. Kasi kung totoong ang puso mo sa pagbibigay, hindi mo kukwentahin kung saan nila dinala. Pananagutan po nila yun sa Panginoon at hindi mo yun problema. Kaya wag mong bigyan ng problema yung sarili mo.
No po? Kasi minsan may mga tao po, no, kahit Kristiyano na sinasabi, bakit ka pa naghahanap ng mga tithes? 'Di ba? Kung totoong bukal sa puso mo yung pagbibigay mo. Kasi sabi ng Panginoon, dalhin ninyo ang iyong ikapo. Amen? 'Di ba yun ang salita ng Panginoon? Dalhin mo. Hindi niya yun hiningi dahil kanya yun. Na po, kaya tayo naman na nagbibigay, ano po, ano man ang kinikita mo sa buhay mo, biyaya po yan ng Diyos. Kaya wala tayong karapatan na mag-question pa sa church, lalo na po ang church. Ano, ikaw nga eh, mas magastos ka pa sa sarili mo eh. Mas malaki pa nga yung nagagastos mo para sa sarili mo kumpara sa ibinibigay mo sa church, pero nagrereklamo ka ba? Kinukwenta mo ba yung sarili mo? Kung anong naibigay mong luho para sa sarili mo? Sa mga damit mo, sapatos mo, di ba? Pero bakit pag magbibigay ka na, no, sa mga lingkod ng Panginoon, bakit pag magbibigay ka na sa loob ng church, ang dami mong sinasabi? Di ba? Kasi sabi nga ng Panginoon, ano po, kanya yun. No? Pinadala niya lang sa'yo. Kasi siya din ang nagbigay nun. Kaya yung mga reklamador po, ano, na hindi pa natututunan ang totoong pagbibigay. No po? Pag-aralan niyo po. Kasi ang sikreto ng biyaya ng Panginoon ay nasa pagbibigay. It is better to give than to receive, sabi nga ng Panginoon. At alam ng Diyos, ano po, ang kanyang bibigay, ang pagbabalik niya, ano po, sa mga tao na marunong mapagkatiwalaan sa maliit, ay mapagkakatiwalaan niya sa malaki. Amen? Kaya dito, inaano dito, no, na pag magtatayo din po, wag din naman pahirapan yung mga tao, no, na sa church na ginusto nila yung malaki tas hindi nila kayang i-afford. Yun lang tama lang dapat, no? Kailangan po sakto, huwag yung parang ano, at the end eh para daw pong nagwe-wagging na tail ng dog, no? Kaya mahirap po yung gano'n ng mga sitwasyon sa actual situation na mga nangyayari po, no, sa bawat churches, no, sa ministry ng churches, no po. At ito din po ay inaalaw, no? Inaalaw yung mga smallest building po, inaalaw to set the limit, ano po, para sa future growth. Kaya kung ano yung sapat, 'di ba, at mabuti tama lang, dapat gano'n din po. Dapat nagpaplano. 'Di ba sabi rin po sa Proverbs, 'di ba, meron bang nagtatayo ng building na hindi nagpaplano? Kailangan nagpaplano. Hindi po masamang magplano katulad ng kasabihan sa mundo na ayoko na magplano kasi tuwing nagpaplano ako hindi natutuloy. Kapatid, hindi puwedeng gano'n. Na po, hindi yan natutuloy kasi hindi yan kalooban ng Panginoon, kaya siguro po hindi natuloy. Pero ang pagpaplano mahalaga po, no? Lalo na sa mga event, 'di ba? Lalo na po sa mga building, 'di ba? Hindi pwedeng hindi ka magpaplano kung anong mabuting gagamiting semento, 'di ba? Hindi ka pwedeng bara-bara na bibili ka ng mura, 'di ba? Na magtatayo ka tapos madali lang magiba, 'di ba? Maging matalino po tayo, sabi nga maging matalino tayo katulad ng ahas at maging kasing amo katulad ng kalapati. Na po, tayo ang head, we are not the tail. Kaya dapat marunong tayo. Kung gaano katalino ang demonyo, dapat mas matalino tayong anak ng Diyos, no? Huwag nating sasabihin na mas dinadaig tayo ng strategy ng demonyo kaysa strategy ng Diyos na mas dapat higit tayo kasi hindi lang knowledge ang binigay sa atin. Wisdom. Pag sinabing wisdom, wisdom is galing sa pag-iisip ng Panginoon na ipinagkakaloob sa'yo. Amen? Kaya dapat mas higit tayo sa kanila. 'Di ba? Ang mga demonyo, ang mga alagad ng demonyo, wala po silang wisdom na galing sa Diyos. Kaya wag natin hayaan na sila ay dinadaig tayo, no? At wag nating minamagnify ang kapangyarihan ng demonyo na tayo ay naaatake ng demonyo. Hindi po. Parang sinasabi ninyo na mas makapangyarihan ang demonyo kaysa sa Diyos na ating tinatayuan. 'Di ba po? Our God is our rock. Amen? Ang pundasyon natin ay si Jesus. Kaya wag kayong masyadong natatakot sa atake ng kaaway. Bakit po masyado niyong minamagnify ang atake ng kaaway sa inyo? Ibig niyo bang sabihin mas malakas po yung atake ng kaaway kaysa sa Diyos na meron kayo? Amen? Kaya wag pong lagi niyong minamagnify, ay inatake ako ng kaaway. Hindi po gano'n ang salita. You should know and you should know, no, as a believers, kung ikaw ay tunay na believers, that your God is almighty. Amen? Almighty. Pag sinabing Almighty, siya ay makapangyarihan sa lahat. Kahit ano pang espiritu, ano po, kahit ano pang espiritu ang meron, the Holy Spirit is the most powerful, greatest God. Ano po, stop.
Itigil niyo po yung sinasabi niya na ang kaaway. Hindi lahat ng bagay kaaway po ang gumagawa. Sometimes your mind, you have to put the foundation of God wisdom in your mind. I-build niyo po 'yan, no? Parang itong church na 'to, build your temple, 'di ba po? As a mind ng God that is written in Corinthians, no? Maging mind ka ni Christ kasi yun yung binibigay niya sa iyo. As wisdom, sabi ng Lord, no? At binibigay niya yan sa lahat ng humihingi. Amen? Kaya stay with historic, sabi niya dito, but inadequate building should never take priority over reaching the community. No, kung tayo ay nabubuhay sa mga historic, ang mga nakaraan pa, o mga kasabihan, ano po, wala pong mangyayari. No, hindi natin marireach yung priority na kailangan abutin ng isang community, ng isang church. Kung ang ating pag-iisip ay nandun pa rin sa tradisyon, no po, o sa mga, o kayabangan lang na gusto magkaroon ng malaking church pero hindi kayang i-sustain. Amen? Or i-afford. Kaya maging matalino po tayo sa pagtatayo ng church. Na po, yun po ang sinasabi dito. Next, 6 is churches driven by event. Na po, ang event, pag sinabing event, ito yung mga party, ito yung mga programa na may kainan, di ba? May mga sineselebrate. Na po? Sabi niya dito, kapag tumingin ka daw sa kalendaryo, may mga event po ang mga church. Diba? At kailangan po itong ma-impress ang goal ng church para daw mapanatili ang kabisihan ng tao. Sometimes, sabi niya, ang nangyayari daw po, going on every night of the week. Di ba? May mga nangyari yon yung parang every week there's one night po na sila po ay mayroong event every night na po. As soon as the big event completed. No, bago nila mabuo daw po yung darating na event. Work begin in the next one. There is a lot activities of church like this. Marami daw po ang activity ng church na ganon, but not necessarily productivity. Hindi naman daw po talaga kinakailangan at hindi naman talaga nakakabuti sa church. Na po? Kaya maging matalino tayo sa mga event po, ano baka kapag kakagastusan lang hindi naman mabuti, hindi naman maayos, hindi naman nakakatulong, no po, hindi na dapat daw ginagawa. No, as church may be busy without having a clear purpose for what it does. No, sometimes, kasi po yung mga church daw, no, katulad ng sinabi dito, hindi naman mga kailangan na bagay, hindi na dapat, no? Wala naman sa purpose ng gusto ng Panginoon para lang magsaya or anuhin lang yung mapasaya lang tayo, parang ganon na hindi naman yun ang purpose ng Panginoon. Dapat hindi na, no po? Kailangan daw po may tinatanong din tayo. We should ask, no po, what is the purpose behind the event? Bakit ka ba mag-aano ng event na yon? 'Di ba? Bakit ka ba magpo-produce ng activity na yon? Ano ba 'yung maitutulong nun? 'Di ba? Ito ba ay para sa attendance lang ng mga tao sa church? O ito ba ay makaka-measure ng kanilang pananampalataya? 'Di ba? O magiging matured ba sila sa gagawin nitong mga activity? Amen? Kaya dapat po mahalaga na ini-evaluate no po, yung bawat event na nangyayari sa mga churches. No po, kung hindi naman mahalaga at hindi naman po makakatulong sa growth yun daw po ang dapat tinitingnan din ng mga namumuno o dapat may tinatanong din kung ito ba ay nasa purpose po ng leading ng Panginoon. No po? Kaya may mga church na talagang ano po, masiyasat, no? Masiyasat kung mahalaga ito. Maganda po yun. We must be, sabi niya ganon, we must be um, wary of the tendency to allow meeting replace ministry to the primary activities of believer. Yan nga yung sinabi ko po. Kailangan ma-sort natin kung mahalaga ba to, no, at ano ba ang ano na to, ano ba yung kanilang adhikain o desire, no? Kung ito po ay hindi primary sa mga believers, mas mabuting wag na lang, no po. 7 po, church driven by seekers. No? In the honest attempt to reach unbeliever for Christ and relevant in today's culture, some church allow the needs of the unbeliever to become their driven force. No? Minsan daw po, yung mga churches na nagda-drive by seeking God, seekers, no? Nagaano ng seekers, mga seekers ibig sabihin naghahanap. No, naghahanap sila.
No, minsan, ang ina-attempt nila sa mga unbelievers, sa mga hindi naniniwala sa Panginoon, ang kanilang modus, parang gano'n, ang kanilang pino-point po is yung kanilang, yung ano, yung kultura nila ngayon, sinasabi do'n, at yung mga pangangailangan daw po ng mga unbelievers, ang kanilang iniispatan na para makuha nila yung puwersa, sabi yung force dito, para ma-drive sila. The primary question asked is, sabi dito, ang pinakaunang-unang question daw na dapat tinatanong natin, what do the unchurched want? While we must be sensitive to the needs, hurt, and interests of seekers, and while it is wise to design evangelic service that target their needs, we cannot allow seekers to drive the total agenda of the church. Na po, ang mga seekers po na tinatawag mostly is mga evangelists. No, yung mga evangelism ng church. Kasi sila yung naghahanap ng mga kaluluwa na dadalhin po sa church. No, at ang mga primary na tanong daw dito, ano ba yung mga kailangan ng mga tao na hindi nagpupunta sa church? Na po, ano ba ano ba yung matalino na disenyo ng mga evangelist service? No, para ano yung dapat alam nila kung ano yung tina-target nila sa mga pangangailangan, no, para masik din nila, no, para makuha nila yung attention ng mga tao na hindi nagpupunta sa church. Na po, kaya mahal ang evangelist po sa totoo lang para sa akin hindi po madali ang maging isang evangelist. Na po, may mga tao na ang kaloob sa iyo maging pastor, pero may mga tao na ang kaloob sa kanila maging evangelist sa labas po, no? Personal nakakausapin mga tao o mga grupo ng tao, 'di ba? Na ipapakilala nila ang Panginoon at hindi 'yon madali. No, kaya nga may tinatawag na kanya-kanyang kaloob na regalo. Kaya nga may mga evangelist, kahit pastor, halimbawa pastor po, sometimes kung walang kaloob na evangelist gift, ano? Kaloob na pag-evangelist ang pastor, hindi siya pwedeng mag-evangelist. Ano po? Yan ay regalo. Yan po ay kaloob ng Diyos. Hindi lahat pwedeng maging evangelist. May mga tao na magaling mag-preach pero hindi marunong mag-evangelist sa labas ng church. Kaya po may kanya-kanyang kaloob yan. Meron namang kayang mag-evangelist sa loob ng church pero patayuin mo sa altar, sa pulpito, hindi niya kayang mag-preach. Hindi niya kayang mag-teaching, hindi niya kayang mag-ano po ng tao. Kaya iba-iba po ang kaloob ng Panginoon, no? Mapalad ka kung yung dalawa, yung evangelist, tapos yung pagiging pastoral, no po, is gift sa'yo, regalo sa'yo at niloob sa'yo ng Panginoon, no po? Kaya God purpose for His church include evangelism, no? Kaya in-include ang evangelism, sabi ko nga po, as I said, hindi lahat, no? Sinabi din po sa Bible, may kanya-kanyang kaloob, di ba? May apostol, may propeta, may pastor, may teacher, may evangelist. Iba-iba po ang kaloob nila at iba-iba ang katangian niyan. Mga evangelist, mas mabokal sila, mas matalim magsalita, no? Mga teacher, yan po, ano sila, hindi sila katulad sometimes ng mga pastor na labing sila minsan. Sometimes po labing yung ibang pastor, sometimes yung iba masasakit magsalita, matatalim, no po? Talaga pong taglay yan. Meron talagang ganun. May ganun talaga kasi iba-iba po ang katangian ng bawat mga kaloob. No? May mga matalim magsalita kasi kailangan, no? Nasa labas sila. At mayroon din namang part na kailangan maamo sila at alam nila yon kung paano i-adjust yung sarili nila. Kaya nga dapat inaalam natin, di ba, na kung ano, no? Kung napunta ka ba sa lugar na ang mga tao doon is mga nagsusugal, paano ka mag-approach sa mga tao doon? Kasi mga unbelievers yon, no? Kaya hindi madaling maging evangelist. Paano kung nagpunta ka sa sabungan, di ba? Paano mo makukuha yung attention ng mga tao doon? Di ba? Hindi po madali, no? Kung akala natin madali ang ginagawa ng mga evangelism, nagkakamali po tayo. Kasi nag adjust sila sa lahat ng bagay. Paano kung bata ang kausap nila? Mga youth, di ba? Na andun ang adjustment at pinag-aaralan dapat po ang strategy. Yun ang sinasabi dito. Kung if you want to be a seeker, kailangan mong pag-aralan, di ba, kung ano ang every attitude, no, every development na kailangan mong ilagay sa foundation ng iyong pananampalataya bago ka sumugod.
No, parang military yan. Ano yung kalaban? Ano yung ganito? Di ba? Ganon. May mga patibong yan at may mga hadlang na gagawin. Pero purihin ng Panginoon, ano po, sabi ko nga, we should trust the Lord kasi siya, tayo lang maghahayag, siya po ang magtatanim. Amen? Siya po ang magpapalago sa mga tao. Amen? Ang trabaho lang natin magpahayag ng katotohanan. At ito po yung purpose ng church na ini-include po sa mga evangelist. Ano po? At ang mga purpose. Yung mga attracting seeker. Na po, sa first step daw po nila, ano po, kung ano yung mga nakaka-attract, no? Kung paano ang proseso ng making disciple, but it should not be driven force of church. Amen? Sabi niya, while it is fine for business to the market-driven, give customers whatever he wants. A church has a higher calling. The church should be seeker-sensitive, but it must not seekers-driven. No? Kailangan ikaw ang nagsisik ng tao, amen, pero hindi ikaw ang dapat nilang nadadala. Yun yung sinasabi dito. Kaya maging seeker-sensitive ka. Ano po? Kaya, halimbawa, baka naman nasik mo yung mga addict pag ano, ikaw na rin yung nakaupo sa kanila, kasama mo na rin sila, ikaw na yung nasik nila, 'di ba? Hindi ka naging sensitibo. No po, nagpunta ka sa mga lugar na nagsusugal, isang araw nakaupo ka na rin doon. Nakalimutan mo na yung purpose mo. Amen? Kaya we have the higher calling. Sabi nga, higher calling ang tawag sa atin kasi hindi po biro yung ginagawa natin, no? We are not just saving the soul, we're saving their life too. Nililigtas natin yung buhay nila. Kaya purihin ng Panginoon sa lahat ng mga evangelist. Sa lahat ng mga may regalo at kaloob na po, pinupuri ko ang Diyos sa mga buhay ninyo. Ipagpatuloy po ninyo ang pagsisik ng mga soul. Dahil napakalaking tawag po yan sa inyo. Higit pa kayo, no? Isang soul lang ang maipasok nyo sa kalangitan. Libo-libong mga anghel po. Ano? At I believe natutuwa ang Panginoon dahil kalooban niya na makapagligtas ng tao. Lalo na po yung mga naliligaw ng landas. Amen? But sabi niya dito, we must adapt our community or our communication style to our culture without adapting the sinful element of the abdicating to it. Of it or advocating to it. Kailangan ma-adapt daw po natin yung style ng communication. 'Di ba? Sa church natin, hindi yung mga sa culture na po na nakikita natin. Yung mga simple na ginagawa nila dapat hindi nagmamanifest yun sa atin. Dahil we are new creation. Na po? We are new, 'di ba? Hindi na tayo dati. Amen. So yan, yun po yung pinaka 7 niya. No, ulitin ko po. Number 4, churches driven by program. 5, churches driven by building. 6, churches driven by event. And lastly po, church is driven by seekers. And then, pupunta po tayo sa bagong topic, a biblical paradigm. Pag sinabing paradigm po, ito yung kailangan mga tularan. Na po, purpose, ito po yung dapat tularan, sabi dito sa purpose-driven churches, mga biblical paradigm. So, what is needed today in church? Ang kailangan daw po dito sa church ngayon, sa mga panahon ngayon, na instead daw po of by other forces, this book written offer a new paradigm. Yung na kailangan tularan, yung tularan, yun paradigm, yun po na ibig sabihin. The purpose-driven church as a biblical healthy alternative to tradition way to churches has organized and operated. Na-organize na at na-operate na. So, kailangan, sinasabi po ito ni Pastor Ricky Warren kasi nasanay na nila to. Hindi niya to isusulat kung hindi nila na-organize, no, at na-operate yung ganitong way ng kanilang pag-aano sa church kung bakit lumaki ang Saddleback Church. Ito ay naano na nila. Kumbaga na testing na nila, nagawa na nila, nailatag na po, no, at pinatotohanan na ito ay epektibo. Kaya sinasabi niya dito na ito yung mga biblical na dapat tularan. There are 2 essential elements of this paradigm. First, it is require a new perspective. No? Pag sinabing perspective, ano ba yung view of point mo sa buhay? Ano ba yung goal mo? 'Di ba? Yun yung tinatawag na perspective. You must begin to look
at everything your church does through the lens of 5 New Testament purpose and see how God intend for churches to balance all 5 purposes. Amen? So, yun po, yun daw, kailangan daw nating siyasatin, no? Parang lens, di ba? Siyasatin mo mabuti kung ano yung sinasabi sa 5 New Testament, no? I believe, yun po yung Matthew, John, di ba? Ano po, Mark, Luke, di ba? Yun sa gospel po. Ay, kung paano daw po mababalance yung 5 purpose na yun. Second, this paradigm requires a process to fulfilling a purpose of the church. Ano po? Para daw po maano yung purpose ng church. Ano po? Para ma-process, kailangan, ang second po natin is yung proseso. Una, perspective. Pangalawa, proseso kung paano. Yung view of point mo and then paano mo ipaprocess yon. Amen? Katulad sa pagkain, gusto mong gumawa halimbawa ng tosino, kailangan mong alamin kung paano step by step. Yun po yung process na tinatawag. Amen? Sa church, paano ka bubuo ng isang halimbawa ministry or isang evangelist group, di ba? Paano ang proseso? Pag-aaralan din po, discipleship, di ba? Ipapaliwanag mo anong salvation kasi yun ang paglabas mo, di ba? Kung paano ang proseso. Kailangang matutunan nila ang ano bang salvation, sino ba si Jesus, ano ba ang ano, di ba? Mga ganun po, step by step na proseso na kailangan pong pag-aralan. Ito daw book na ito mag-explain ng process to use the Saddleback Church has enabled to congregation and experience 15 years of healthy, consistent growth. Now, 15 years. But now, 15 years nung ginawa tong church na to, but now they are more than 15 years. At ito po yung mga nakatulong sa kanila. Na po, una, perspective, no? Parang ano yung view of point mo. Pangalawa, yung purpose mo. Dapat alam mo kung bakit mo to ginagawa. Amen? Dapat alam mo. Hindi yung basta ka lang sumusunod. Then, sabi niya, this not some ivory tower or theory. Hindi lang to basta ivory tower, sabi niya, or yung theory, no po, o sabi-sabi lang, no, or history, parang ganyan. It has been field tested in the real church in 15 years. Ano po, na-test na daw po nila to at nag-produce ito ng isa sa pinakamalaki at pinakamabilis na pag-grow ng isang churches sa American history. Ano po, it is also producing exciting results. Thousands of other churches in America, Australia, Europe, Asian, your church regarding to the size of location will be healthier, stronger, and more effective by becoming a purpose-driven church. Ano po? So ito po, sinasabi niya dito na na-try na nila to, yung perspective nila, ang proseso nila ay na-test na, no? At nag-produce ito ng largest, no po, at mabilis na pag-grow ng mga isang churches or mga mananampalataya sa loob ng churches. The Apostle Paul said, God will judge whatever we built on the basis of whether it is last. The fire will test the quality of each man's work. If what he has built and survived, he will receive his reward. According po sa 1 Corinthians 3:13 and 14, basahin po natin sa Tagalog. Yan yung susunod po, pahanap din po, no? 1 Corinthians 3:10, 11. Ako na po ang babasa nitong una. 1 Corinthians 3:10 to 11 po, pahanap po. At babasahin ko po itong 1 Corinthians sa Tagalog. Corinthians chapter 3. Ayan. Verse 13 to 14. Ang sabi niya po dito, makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uring ginawa ng bawat isa. 14, kung ang tinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Amen? So ito po sinasabi dito ni Tatay Paul, no, na ang susi po ng isang building, no, na building sometimes that last, no po, na naglalas is built in the right foundation. Dapat na itayo po sa tamang pundasyon. Kaya bawat isa sa atin, no, kailangan maging maingat po tayo, no, kung paano tayo nagtatayo ng pundasyon natin.
Dahil nalalaman po ito, no? Nalalaman ito kung paano, no? Kung paano mo nilalatag ang pundasyon mo. Di ba? Sabi nga, ano nga meron nga nasabi ang Panginoon sa ano kung plastic ka, di ba? Kung ikaw ay damo na natuyo, madali ka masunog. Kung ikaw ay kahoy na natuyo, madali ka masunog, panggagatong ka lang. No, kasi kung hypocrite ka, peke ka, plastic ka sa mga harap ng tao, madali ka masunog. Sa impyerno din ang punta mo kahit na balat kayo ka, no? Mabuting ginagawa mo sa labas tapos salbahe ka sa loob, no? Sa impyerno pa rin po ang dala mo. At dahil bakit nalalaman niyo ng Diyos? Ano pong sabi niya sa 1 Corinthians 3:10, 11? May naghanap po ba? Amen po. Sabi po dito, at ako naman bilang dalubhasang tagapagtayo, ang isang naglagay ng pundasyon ayon sa kakayahang ibinigay sa akin ng Diyos. Pagkatapos, iba namang manggagawa ang nagpatuloy sa pagtatayo ng gusali. Ngunit kailang, kailangang maging maingat ang bawat nagtatayo dahil wala nang pundasyong maaari pang ilagay maliban sa nailagay na at ito'y walang iba kundi si Yesu Kristo. Amen. Di ba po? Purihin ng Panginoon. Kaya siguraduhin mo that your foundation is Jesus. Sabi nga, our rock is Jesus. Di ba? Para hindi ka pagewang-gewang, pabago-bago ng isip. No, kailangan ma-build mo yung foundation mo through Jesus Christ. Kaya nga ba, tingnan niyo po, pansinin niyo kung anong tawag sa atin. We are body of what? Christ. Amen? We are body of Christ. Hindi ka tinawag ng body ng ng halaman, ng puno. Hindi. Amen? We are body of Christ. Tinawag ka na po sa body of Christ. Kaya dapat ang foundation mo, si Jesus. Di ba? Kaya Jesus Christ. Kaya nga sabi ni Lord, apart from me, you are nothing. I am the vine, di ba? You are the branches. Kaya kung di ka naka-abide doon, na po, you are nothing. Matutuyo kang parang sanga at susunugin ka rin pagdating ng araw. Kaya siguraduhin po natin na doon tayo nakakonect. Amen? Kaya purihin po ang Diyos, no? Yun yung pinakabuod ng pinag-aralan natin sa bawat churches, na hindi ka lang na-built sa event. Amen? Hindi ka na-built sa building, hindi ka na-built sa iba pa pong natin kanina, mga binanggit natin, dapat you are building by God, no? Kay Jesus ang pundasyon dahil ikaw ay mananagot sa lahat ng ginawa mo, mabuti man o masama. Sabi nga ng Lord sa Proverbs 15, no po, sa Proverbs 15 makikita niyo doon verse 3, ang Diyos ay nakatingin sa ginagawa mo, mabuti man o masama. Kaya beware. Beware po sa mga ginagawa natin, no? At huwag tayong mga ipokrito, mga pakitang tao, no po, dahil darating ang panahon, haharap ka, baka sunugin ka rin at sabihin niya sa'yo na hindi ka niya kilala. No po. Then dito po makikita natin ang isang malakas na churches daw po na built on purpose, no? Malakas ang isang church na built ng purpose, no? Kung siya ay nagpo-focus, no, sa equally on all five of New Testament purpose of the church. Your church will be developed healthy balance to make lasting growth possibly. Sabi niya po sa Proverbs 19:21, ang isang tao'y maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang siyang mananaig. Na po, marami ka man iniisip, no, na programa, marami ka mang plano, marami ka mang personalities, it don't last. Hindi yan magtatagal. No, kasi marami pong mga plano ang tao na nasa puso nating lahat. Tayo po marami tayong plano. Pero sabi nga, ang purpose ng Diyos pa rin ang magpe-prevail. Kaya mahalaga po na alam natin kung saan natin pinoprogram ang mind natin, ang puso natin, ang personality natin, ang attitude natin, ang ating character, at ang ating foundation. Bakit po? Because God purposes will last. Amen? Pero ang plano ng tao, hindi yan maglalas. Pero subukan nyo pong ilagay ang pundasyon ng pagpaplano natin na ginagawa natin sa will ng Lord. He will make a way din sa lahat ng purpose niya sa'yo. Amen? Kaya mabuhay tayo ng may purpose, mabuhay tayo ng sa will at way ng Panginoon. At ang maging foundation natin, kung gusto nating mag-last forever, eternally, at magkaroon ng buhay na walang hanggan, let's put our foundation in Jesus Christ.
because God purpose will last. Walang bagay sa mundo na ito, no? Ang maglalas katulad ng banal na salita ng Panginoon. Sabi nga ng Lord, lahat ng bagay sa mundo maglalaho, ngunit ang aking mga salita ay mananatili. Na po kaya ang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin, ilagay natin ang ating pananampalataya through Jesus only because we only saved by grace, na ba po, by love of God, na po, at i-build natin yung ating life, na po, together with the love of God na nilalagay niya sa puso natin, sa isip natin to have a strong foundation of faith, no, by His grace and mercy and by His love. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, we praise you. Salamat po, Ama, sa mensaheng ito. Patuloy nawa kang maparangalan, Panginoon, sa aming mga buhay. At patuloy, Panginoon, Lord, kaming magkaroon ng pundasyon na sa iyo namin itinayo, Panginoon, ang aming pundasyon sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita, Ama. Mapalad po kami, Panginoon, na nakakilala sa iyo, Ama. Na tayo, Panginoon, ay nagkaroon ng, ng pagkakaisa, Panginoon Lord, oneness by your Spirit, Panginoon, and by our Spirit. Thank you, Father God, for teaching us. Panginoon, thank you for communicating us, Panginoon, sa kwento ng purpose-driven church na to, kung paano mo sila pinalago. Mag-manifest din, Panginoon, sa aming mga buhay, yung mga tamang way at tamang will mo, Panginoon, sa aming mga buhay na tunay nga, Ama, ang pagpaplano ng tao, Panginoon Lord, ay walang magagawa. Ang dulo nito ay kamatayan, ngunit ang pagpaplano na nakalooban mo, Panginoon, ng aming ginagawa, ito ay buhay na walang hanggan. Tulungan mo kami na mabuhay by Spirit at hindi, Panginoon, sa aming mga laman, Ama. Sa iyo po namin inilalaan ang aming mga buhay. Sa iyo po namin inilalaan ang aming pagsamba at pasasalamat. Patuloy mo kaming turuan na magkaroon ng pundasyon, Panginoon, ng matatag na pundasyon, Ama, sa pundasyon na ikaw, O Diyos, at ang iyong anak na si Jesucristo ang aming tinutungtungan, ang iyong mga salita, ang aming pinanghahawakan, Panginoon. And Lord, hayaan mo, Panginoon, na ang iyong mga banal na salita ang maging lampara ng aming mga mata at gabay namin sa bawat paghakbang namin sa buhay na to, Ama. Nawa, Panginoon, mai-apply namin ang mga aming pinag-aralan, Panginoon, sa oras na to, sa aming mga personal na buhay at sa aming mga church at ministry na pinagkatiwala mo. Kalooban mo pong laging maganap at pagharian po ang bawat buhay ng bawat isa. Ikaw pong laging tumanggap ng karangalan, kapangyarihan, katwiran, Panginoon, sa pangalan ni Jesus na aming sinasamba, sa ngalan ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Take all the glory, Father. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Glory to God po and God bless po. Amen. Praise God po sa buhay mo po, Sister Bev, sa mensahe sa oras nito. At